Ewan ko kung naririnig mo yung term ngayon sa internet na performative males. Anong unang sasagi sa utak mo pag narinig mo yung performative males? Saan ba to ang concept to? Sa relationship or Sa dating? sa dating? Sa social aspect? Parang siguro, Pero yung hindi. very outward na bubuksan ng pintuan yung kasi babae kahit Hindi, pero anong unang sumagi sa utak mo? Yung hindi mo ko tatanungin kung ano aspect. performative. Inisip ko, akala ko sa gay bar. Mga performer. Performer, Performer males. Adonis. Hindi. Oh. Pero malapit yung sinasabi mo yung pagbubuksan yung Mga pinto. ganun. Not necessarily. Pero kunwari, hindi ka naman talaga gentleman. Mm. Sa nanay mo, sutil ka. Oh. Pero pagka may papormahan ka, Kapag meron kang bumukas ka ng agenda, pinto. ganun. Pagka may agenda ka. Pero mas ginagamit siya dun sa kunwari. Alam mo naman usong-uso matcha ngayon. Okay. Tapos, yung tipong gagawin mong personality, matcha lover. Yung magagaganong ka. Ganun ba ngayon? Saan ba to sa Pilipinas? Hindi lang to sa Pilipinas. Kahit saan to. Okay. Anong edad to? Siyempre, mas Mas nakababata. bata sa atin. Pero sa panahon natin, may ganito din. Hindi lang ganun yung tawag. Alam mo bakit? Kung gano'n ko kasigurado dyan. Bakit? Dati akong ganun eh. Okay. Medyo sige. Meron ka bang bagay na hindi ka naman interesado noon? Wala ka ka-interest. Pero dahil may pinapormahan ka, tinry mo mag-dive in. Sabihin na natin hindi mo ginawang personality. Pero kahit ayaw mo, parang tinatry mo mag-dive Parang in sa kanya lang. dahil gusto mo siyang gamitin na leverage dun sa jojowain mo. Hindi mo nagawa yun? Meron sigurado, imposibleng wala, pero hindi ko lang maisip ngayon kung ano yung specific na inano ko. Pero imposibleng, syempre, normal naman yung sa lalaki eh. Pero may ngayong sa generation na to, may term na performative males. So, lalaki lang to, nag-fall. O meron performative females. Mostly, oo. Pero So, hindi man lang kailangan magpasik. Sa totoo lang, human nature yun eh. Yeah, sa Animal Kingdom, gano'n, di ba? Oo. Mga ibon, nagpe-perform, mga peacock, papalabas ng... Hindi yung performance na ganun. Yun, siguro, pwede sabihin parang ganun yung equivalent nun sa Animal Kingdom. Para to impress. Pumapostura ka. Pumapostura. Siyempre, hanapin mo kung ano yung hilig ng opposite gender, ng babae o lalaki, para pag-aaralan mo and then may magpa-impress, may diba? 1 foot ahead ka. Oo. Kaya hindi ko kaya sabihin na sa lalaki lang to. Kaya nga meron din term na pick me girls eh. Para sa akin yun ang counterpart ng performative pick me girls. Alam mo yung mga babae noon, puta buraut na buraut ako. Pagdating ng June, NBA Finals, biglang may alam sa basketball. Yung Golden State, mga ganun. Kahit anong team. Pero pa sa paglapag ng June, bigla ka may alam sa basketball. Tapos, sinong kahuntahan mo? Di mga lalaki nanonood ng basketball. Para sa akin, yun ang counterpart ng performative male. Yung mga babaeng mahilig sa sasakyan. Sex? Okay. Syempre, matic performance na yun. Pero, yung tipong pinuposturan nila yung sarili nila para mas tipong lapitin sila ng lalaki. Kahit hindi nila naman inaasam yung lalaki na yun, parang habol lang nila yung atensyon ng mga lalaki. Kahit hindi naman sila talaga yun. Kaya yun yung mahirap kasi diba sabihin natin, niligawan ko tong babaeng to. Akala ko mahilig siya sa NBA. Mahilig sa basketball. Tapos nung naging kami na, for example, diba, which is good, diba? Tapos biglang malalaman mo pala na walang kahilig-hilig na minsan questioning ka pa eh. Na, basketball ka na naman. Nabasag na yung identity niya. Alam mo, mahilig ka sa kaya nga ako natuwa sa'yo kasi mahilig ka sa basketball, sa NBA. Tapos malalaman mo pala, it's just a show. Hindi siya gender exclusive. Ano siya ng tao sa dating. Exactly. Party na talaga yun eh. Alam mo yung mga boy best friend. Isang trope din yan eh. Yung mga yung boyfriend mo, sinasaktan ka na naman, basta tanda mo palagi. Andito pa rin ako. Dito lang ako. Pre, parang mga ganun din yan parang alam na alam mo. Di ako tatanggi. Parang may experience Di ako tatanggi, di ako aamin. Pero, tangin ng awkward. pero basically, pumapostura ka. Parehas lang siya. Hindi siya gender exclusive. Yung mga ganon. Yan yung mga pick me boys.
yung mga pick me girls, yun yung mga performative females. Female, oo. Kaya ayokong yun ina-assign sa Nililabelan gender. pa, okay lang yung label, pero wag gender specific na label. Okay. Ako, nung panahon nga din natin, ang isa pang ano dyan sa mga performative male, yung mga white knight. Narinig mo na yung mga white knight? Yeah. Yung Pag mayroong problema na, nandyan na. Yun ba yun, di ba? No, yung ano? Ngari may baha I am sa... the man who will fight for... Yung mga gano'n yung God. mga white knight. Nung panahon natin, parang yun yung natatandaan kong parang ano ng performative males eh. Yung ngayon nga lang kasi may halong may mga trends. O, kunwari, magbabasa ng The Summer I Turned Pretty. Kasi alam nila yung nahilig ng mga babae ngayon. Pero basically, parehas lang siya nung mga pumapostura para maging kaaya-aya yung paningin sa kanila. Best foot forward yun, di ba? Pero, hindi na ikaw yun. Ayun ko, dali lang din sabihin kasi napagdaanan na natin eh. Kasi tapos na tayo sa chapter ng buhay na yun, di ba? Parang dumating na tayo sa point na it's either natuto tayo or naubusan na tayo ng gana mag-effort na nakabuti sa atin na wala, ito ko, tanggapin mo ko, ito package ko, ganyan. Combination nun, or one or the other, pero ang hirap din para sa sa mga nakababata na huwag kayong magaganyan. Wala lahat dumadaan talaga sa cycle. Mangyayari talaga yung kailangan mo mag-perform kailangan mo magpakitang gilas di ba? Pero sabi nga nila, if you can't perform, edi perform. Pero like I think, tama ka nga kasi yung very specific sa lalaki lang which is lahat naman. Hindi siya gender specific. Kahit sa bading. Okay lang masabihin bading. Kahit sa mga sabihin mo na. Kahit sa mga homosexual, hindi kahit kung sa totoo nga lang, hindi performative yun eh. Upfront sila eh. Hindi performative yun upfront yun. Pero I think meron akong mga kakilala na performative rin. Na hindi yung ganong kagarapal. Sige, paano silang performative? Paano mo masasabing performative sila? O baka sila yung babae sa relasyon. Or sa babae sa scale ng kabaklaan. Hindi, pero paano nga, kunwari mag-approach sila ng performative? Parang lalaki lang din na, na pasimple lang na pagdadrive kita, mga ganon. Kasi pares sila bakla, di ba? Bakit? Ang pagdadrive ba, But I think gender specific yun? Hindi, pero yun, di ba? Usually, mga... panunuyo yun. Panunuyo, So, ang buong process ng panliligaw, performative. Hindi, kasi ang laking... I think performative rin yung pasok sa performative male, yung... At saka yung parang knight in shining armor din yun, yung pagdadrive kita, hanggang susunduin kita. Diba? Yun eh. Kumbaga, sige. Which is ang laking perks nun sa babae. Kunwari, sa sa partner mo. Sige, pagluluto kita ng hapunan. Performative ba yun? Love language yun eh. Oo nga, totoo, yeah. So siguro nga, ang buong panliligaw na process ay isang malaking performance. Kaya nga. Kasi ganoon, kaya ako ayaw ko kunyaring magluto, pero gusto kong i-impress tong babae, magtataray ako magluto. Yun yan, sa amin dalawa lang, hindi parang performance sa harap na yun. Siguro nagiging Tapos kapag kami na, hindi na ako magluluto. Siguro nagiging yung derogative na performative kapag ginawa mo ng personality. I think yung performative, ang nagsasabi nun is yung hindi kasama dun sa relasyon na yun eh. Yun yung outsider. Tingin ko yun yung mga nagbabrand nun. Hindi ba? Okay. Sige. Sabihin na natin ganun. Kunwari, may kaibigan ka na pinormahan ng isang performative male. Pero na-appreciate naman niya yung effort. Titirahin mo pa ba yun? Kukutsain mo pa ba yung performative pagiging performative nung lalaki? Oo, syempre. Magiging skeptical ka pa din dahil kaibigan mo. Hindi ko pa rin pala i-judge kasi hindi ko pala kilala to na performative. Baka ganoon talaga siya. Hindi ko muna i-judge. Wag ka na magpakabait. Normal lang naman sa atin maging judgy. Wag ka na mag-segue na hindi ko na i-judge. Hindi, ako kasi wala naman akong pakialam Sa totoo lang, sa personality ko, wala akong pakialam. Kaya kaibigan ko, niligawan nito. Kahit ganun siya umasta. Hindi, sige. Sabihin na lang natin nakita mo sa public. Kadiri. Nakita mo yung itsurahan, tipong example, tag. Tipong tag, pero yung Gina G. Yung nagtatali pa na sintas ng babae, parang yun ang medyo... Hindi bagay sa appearance niya. May mga stereotype So, ewan ko, yan. siguro nagiging derogative lang yung performative na aspect kapag
yung ginawa ng personality nung isang tao. Parang pinakisa niya yung sarili niya sa, kunwari, may pinapormahan akong, yung mahilig kumain. Tapos sabihin, foodie din ako eh. Din ako eh. Nakapunta ka na ba rito sa restaurant na to? Kaya kaka-research mo lang naman yung tipong gano'n siguro. Pero siguro nga, wala, human nature siya. Tapos, ngayon may branding lang. May branding lang. And then, kung kita mo yung genuine or sobrang charisma lang na kayang sapawan ng charisma yung yung facade niya, yung performative niyang image, wala, hindi magaling siya. Magaling siya, Pero grabe, no? Meron pang mga ganyan-ganyan. Pero di naman ginagamit to in a negative way. In a negative way. Yun ang problema. Bakit problema? Okay lang yun. Hindi na tayo magpakabait. Hindi, pero totoo naman talaga bakit, natural naman sa tao. Hindi mo kasi kailangan ng di kailangan, yun yung masaya eh. Kasi syempre, bait mo na. Swerte tayo kasi dahil tapos na tayo sa dating. Pero kung ako maririnig ko na performative lang naman yun si John eh. Parang, hindi, tignan natin. Pagka kunwari mahiwalay tayo sa mga asawa natin. Tapos kailangan natin bumalik sa dating phase. Magiging performative rin tayo sigurado. Kailangan yun. Pero yung sasabihin, kumbaga yung term na yun is negative, yun ang hindi ko gusto. Kasi pwede namang, wala namang negative or positive dun eh. Nasa ibang stage na tayo ng buhay natin. Pero noong nasa dating pool pa tayo, may ganyan din tayo. Pero so, ang sasabi ng mga kabataan ngayon, mga nagde-date ngayon, mas okay pa na chill lang na parang, okay. Hindi naman mas date okay. Tayo, parang ganun. Performative din yan eh. Pagiging parang very chill, parang very... Yung indifferent. Yung gusto nilang tawaging nonchalant. Nonchalant. Yan. May performative profile din na nonchalant eh. Yun talaga, makikita mo naman eh. Ewan ko. Parang gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Tayo na. Parang ganyan. Para si Vic Soto, meron niya yung may kwento si Dina Bonnevie. Lahat daw nagkukumahog sa kanya. Pero ang nag-draw daw ng attention sa kanya kay Vic Soto, ba't ito hindi nagkukumahog sa akin? So, it worked. Kung performative siya, or hindi, o ganun talaga. Or ganun siya talaga, hindi siya nagka-clamor sa babae. Hindi ko alam. Pero, sa trained na mata, kita mo yung kung sino yung genuine, sino yung... kaso judgy tayo eh. Kahit anong mangyayari, judge natin na performative lang yun eh. Lalo na kung kaibigan natin, yung babae kunyari niligaw, ano lang yan eh. Kasi skeptic tayo eh. I think a lot of times, judgy tayo eh. Lalo na kung makikita mo itsura niya, ganun, tapos opposite ng itsura niyang pormahan niya yung ginagawa niya. Ako makikita ko nakapolo siya, tapos talaga nakasalamin, na ang bait-bait, tapos makikita ko magtatali ng sinta sapatos. Ako judgy din ako, pero kaya kong i-call out kapag mukha naman genuine or hindi. Kaya kong tawag, you can call a spade. Parang ganun. Okay. Talaga lang, mas marami kasi ang performative. Pero para sa akin, pagiging performative, lalo na ng lalaki, even sa traditional dating, I think kailangan. It's necessary. I kind of agree up until necessary. Unavoidable. Unavoidable. Para sa akin. Yeah, unavoidable. Pero not siya? to the extent na babaguhin mo yung pagkatao mo, yung kapag naging performative ka, tas binago mo yung personality mo, and then naging kayo ng babae, tas dumating na sa point na, ayoko na nitong ugali kong to. Tapos nag-away kayo ng babae, tapos magagalit ka sa babae dahil nagbago ka huli, kung ano yung original self mo, yun na nga talaga. Yun ang problema yun. Yun na nga, performative na very siya. Being performative na the show is done. Parang ganun, the show is over. Ano ka, intro boys ka, magaling ka sa intro boy, simula ka lang. Pakita mo lang yung ano mo. Tapos ipapasa mo yung galit mo sa babae kasi hindi mo na kayang ma-keep up yung facade. Well, buti na lang. Wala tayo dating pool. Buti na tapos na tayo. Kundi performative male. Sigurado ka I'm gonna be a performative male. Pero syempre, up to an extent. Diba? Ako hindi ko alam kung anong hanggang ang up to that extent ko yung sagad. Yun lang masasabi ko. Pero yun man tama, diba? Pag nanliligaw ka, dapat sagarin mo. Hindi, may school of thought din na pag manliligaw ka, dapat totoo ka eh. Totoo yun. So, alin na mas tama? Sagarin mo pero sa totoong paraan. Ang mas tama kung ano kung ano yung mas makakuha sa'yo ng jowa. Pero anyways, yun lang. Buti lang, wala na kami sa dating pool. So, Edmond. 2X. And this is Twice the D.